Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating livestream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing 12:00 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng pagpag, tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Happy TNK Day, Pilipinas at buong mundo. Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women o PCW, ako po si Kim Harold Pehi. At mula pa rin po sa PCW, ako naman po si Shara Absede at welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Sir Kim, at happy TNK listening naman po sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, lalo na po sa mga nakatutok sa atin via Radio Magazine, Capital 104.3 FM, at maging sa PBS Receiver app. Happy TNK viewing naman sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine kung saan live tayo tuwing Biyernes mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At hello rin po sa mga nakatutok sa ating replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook tuwing Sabado naman po yan mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. Samantala naman po kung gusto po ninyong balikan ang ating mga past TNK episodes, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Naku, napakarami nating options, Shara, lahat talaga walang ligtas para makapanood ng ating Tinig ng Kababaihan. Kaya special shoutout din kay Miss Hani Castro, ang Information Officer 5 ng Corporate Affairs Information Resource Management Division at ang mga kasamahan ko sa Technical Services and Regional Coordination Division. Kaya hinihikayat natin ang ating mga ka-TNK na patuloy na isulong ang ating advokasya at suportahan ang ating programa na naglalayong bigyan ng boses ang kababaihan, kabilang na riyan ang mga batang babae. I agree, Sir Kim. Mahalagang bigyan ng boses ang ating mga kabataang kababaihan para naman ihanda sila sa kanilang kinabukasan. At kasama po sa paghahanda para sa kanilang kinabukasan ang pagbibigay ng kasanayan sa kanila, lalo na po ngayon, Sir Kim, na nasa digital age na tayo. Tama ka, Shara, masyado nang mabilis ang pagbabago sa mundo ng trabaho kaya nararapat na maihanda ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan. At saktong-sakto, Shara, ito sa nalalapit na pagdiriwang ng World Youth Skills Day sa darating na July 15. That's right, Sir Kim. At alam niyo po ba mga ka-TNK na noong 2014 ay idineklara ng United Nations General Assembly ang July 15 bilang World Youth Skills Day. Ito ay upang kilalanin ang mahalagang papel ng pagbibigay sa mga kabataan ng mga kasanayan po na kailangan nila para magkaroon sila ng disenteng trabaho, kabuhayan at maging sa pagnenegosyo. So sa darating na July 15, kailan ba yung 15? Wednesday ba yun or Thursday? Hindi ko rin Check po maalala. natin sa ating calendar. Ang World Youth Skills Days. At iyan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon sa ating episode na pinamagatang kasanayan ng kabataang kababaihan para sa kinabukasan. Pero bago yan, dumako po muna tayo sa ating featured God Work for the Week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago.
kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. At para po sa ating unang featured God work, good news po mula sa PDIG Ilocos Norte, isa po sa kinilala ng Department of the Interior and Local Government o DILG, ang Local Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children o LCAT-VAUC ng naturang bayan bilang highly functional dahil po ito sa mahusay nilang mga programa laban sa human trafficking at VAUC. Kabilang po sa kanilang mga initiatives ang pagpapalawak ng information campaigns, mas mabilis na response sa mga kaso at pagbibigay ng legal, psychosocial at serbisyong pangkalusugan para sa mga victim survivors. Meron din po silang 24/7 Quick Response Action Center upang matiyak na agad na natutulungan ang mga nangangailangan. Ginawaran din ang LCAT-VAUC ng ang bayan ng Taytay Rizal ng pinakamataas na highly functional rating ng DILG. Kinilala ang lokal na pamahalaan dahil sa matatag nitong mga pulisiya, sapat na pondo, mahusay na koordinasyon ng mga ahensya at tuloy-tuloy na mga programa para sa proteksyon ng kababaihan at iba pang vulnerable sectors. Ipinakikita ng pagkilalang ito na sa pamamagitan ng responsableng pamamahala at sama-samang pagkilos ng pamahalaan at komunidad, mas nagiging ligtas, inklusibo at makatao ang bawat pamayanan para sa kababaihan at mga bata. Patunay ito na ang mahusay na pamamahala at pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad ay mahalaga sa pagprotekta sa kababaihan, mga bata at iba pang sektor na higit na nangangailangan ng pangangalaga at pagbati na rin sa mga LGUs na nagawaran ng katulad na pagkilala. At para naman po sa isa pa nating featured God work, mula naman po ito sa Cebu, naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng 12.7 million pesos para sa kauna-unahang province-wide feeding program para po sa mga buntis at maliliit na bata. Aabot po sa 125,000 na mga buntis ang makakatanggap ng gatas at nutritional supplements, habang 160,000 naman po ng mga batang edad 6 hanggang 23 buwan ang bibigyan ng food packs na binuo po ng mga nutritionist, dietitian. Layunin ng programa na mapangalagaan ang kalusugan ng mga ina at kanilang mga sanggol sa unang 1,000 araw ng buhay na tinuturing natin na isang mahalagang yugto sa tamang paglaki at pag-unlad ng mga bata. Ito po ay isang makabuluhang hakbang sa pagtataguyod ng kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan at kanilang mga pamilya. Good job po sa lahat ng ating mga kapwa Godvocates sa kanilang mga God work na talaga namang good work. Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kaya na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Para po sa ating Say sa TNK Question of the Week, nais po naming malaman, ano po sa inyong palagay ang pinakamahalagang kasanayang dapat matutuhan ng mga kabataang kababaihan para mas maging matatag, magkaroon sila ng kumpiyansa at maging handa sila sa hamon ng kinabukasan? At bakit? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group, kung saan welcome po kayo mag-react at magbahagi ng inyong mga komento at insights. Dahil tandaan po ninyo, dito sa TNK, lahat tayo ay may say. Naku, Shara, excited na ako sa magiging tugon ng ating mga Godvocates sa ating Say sa TNK. At upang ipaliwanag sa atin kung bakit mahalagang pagtuunan natin ng pansin ang kasanayan ng kabataan sa panahong ito, ay makakasama natin mula mismo sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA.
Sino kaya siya, Shara? Excited ka na ba, Shara, para sa ating Yes, discussion? opo. For sure, ang ating mga ka-TNK din, Sir Kim, ay excited na po. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kaya na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Kasanayan ng Kabataang Kababaihan para sa Kinabukasan, kasama po natin ngayong hapon live via Zoom ang chairperson ng God Focal Point System Technical Working Group at Acting Executive Director for National Institute for Technical Education and Skills Development ng TESDA. Mga ka-TNK, ikinararangal po naming makapanayam ngayong araw si Miss Catherine Amor A. Sarsajas o Idicat. Magandang hapon po, Idicat. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating pong mga tagapanood po. Good afternoon and thank you for inviting us. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Ma'am Kat, no? And thank you po for granting us your presence this afternoon. So bilang panimula po, no, bilang pakikiisa po sa pagdiriwang ng World Youth Skills Day ngayon pong July 15, nais po namin hingin ang inyong komento or insights po. Bakit po ba mahalagang pagtuunan po natin ng pansin ang kasanayan ng kabataan, lalo na po ngayon, no, sa current nating panahon na very rampant po yung mga digital innovations and all. Bakit po ba mahalaga na pagtuunan natin ang kasanayan ng ating pong mga youth o kabataan? Mahalaga po na bigyan natin o pagtuunan ng pansin ang kasanayan ng ating mga kabataan sapagkat ito po yung magbibigay din sa kanila ng oportunidad upang mas maging bihasa sa mga ilang kasanayan at mag-lead sa kanila towards employment po. Habang sila po ay nagkakaroon ng dagdag na kasanayan, nagiging mas malaki rin po or mas may nagbubukas po na oportunidad sa kanila para sa pangkabuhayan din po. Maraming salamat po, Ma'am Kat, para po sa inyong tugon. So, nakita natin na kapag na-train natin yung ating mga kabataan, mas maraming opportunities na magbubukas for them. Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo ng paggawa dahil sa AI, naku Ma'am Kat, diba, halos lahat ngayon ay gumagamit na ng AI, lalong-lalo na ang ating mga kabataan. So, ito ay bahagi ng digital transformation as well as the green economy. Ano ang mga bagong kasanayan na dapat matutuhan ng mga kabataang kababaihan? Magkaiba ba ma'am yun, yung kabataang kababaihan as well as kabataang kalalakihan in terms po doon sa question na aking nabanggit? Pagdating sa kasanayan, dapat walang magkaiba, dapat pantay po. Sa amin po sa TESDA po, kami po we are advocating providing relevant, accessible, high quality and efficient technical education to every Filipino. At dahil po dyan, lagi namin sinisiguro na through our secretary of course and our Execom DD chairperson din po, our secretary is Secretary Kiko Benitez po, and our DDG or head of the Execom of the Gender and Development po sa TESDA is DDG Rosana Ordaneta naman po. So sa kabuuan po ng TESDA ay patuloy po naming tinitignan yung relevance ng mga programa na binibigay sa bawat Pilipino po na kumukuha ng courses po sa TESDA. Mahalaga po ng aming pong mga programa ay aligned sa requirement po ng industries. At isa po sa nabanggit nga po na very relevant nowadays po ay ito pong mga requirements sa digital, yung mga AI.
awareness po na very very critical po dahil halos lahat po sa isang pindot merong na po tayong nagagawa. So sa TESDA po, kasama po sa mga priority programs po namin yung AI, digital transformation at yung mga green skills po, embedment po sa mga programa. Unahin ko na po yung dun sa AI and digital transformation po na kung saan po currently isa po ito sa priority ng TESDA na binibigyan ng support in terms of scholarship program. Pangalawa po, ito rin po ang TESDA rin po ay patuloy na gumagawa po ng mga programa na related dito. Sa katunayan po, we have some programs like Artificial Intelligence Prompting for Automation Level 3, Data Collection and Annotation, Data Science and Artificial Intelligence Level 2. We also have Facilitate Learning Session on Artificial Intelligence. So ito naman po sa mga guro or trainer na magfa-facilitate po ng ganitong mga klaseng programa. And also, we have Generative Artificial Intelligence program po. And even AI awareness po. So, we have those kind of programs to support ito pong mga pagbabago na na-experience po natin pagdating sa digital transformation. When it comes to green skills naman po, our advocacy in TESDA po ay lahat po dapat ng aming mga programa ay merong embedded na green skills. So kasama po yan sa aming mga ginagawa sapagkat naniniwala po kami na dapat this is something na very conscious na po ang bawat isa. So sa bawat programs po namin, we are embedding po green skills po so that at the end of the program po, ito po ay kalakip na or competencies acquired by the individual po or by the graduates once they completed po ang ating mga program. Maraming salamat Ma'am Kat sa pagbabahagi at sa prioritization ng AI plus digital transformation para sa ating mga kabataan. Na bahagi nyo rin Ma'am yung ilang mga programa na ino-offer ng TESDA. Kung ako po for example ay taga Region 10, paano ko po ma-avail Ma'am yung services or yung mga training opportunities na ito? Kasi Ma'am, maraming nakikinig po sa atin ngayon sa iba't ibang rehiyon dito sa Pilipinas. How can they avail the services na or programa na ino-offer ng TESDA? Sir Kim, actually sa buong Pilipinas we have our regional and provincial offices po. So they can the individual can go there, they can ask po kung ano yung mga available programs at kung ano din po yung programa na naisin nila. And even online po, meron din po kaming mga available programs through our website po. Makikita po ninyo ito. Kung ano po yung mga currently na ino-offer po ng TESDA at kung saan-saan din pong mga institutions these programs can be availed po. At ito po ay libre, Ma'am. Tama po ba? Libre po ba ito or may fee po? May registration fee? There are programs na under scholarship po. Okay po. So, opo. And meron din naman po kaming mga regular or may mga ibang institutions po providing yung regular programs na may kalakip naman po na fee. So, pero meron din pong programa na may full scholarship naman po kami. Thank you, Ma'am Kat, for sharing those information. I'm sure yung mga ka-TNK po natin ay very much aware na po ngayon kung ano yung mga programa at paano po yung proseso para maka-avail po ng mga gantong serbisyo ng inyong ahensya. Pero, Ma'am, additional question, bukod po sa mga technical at digital skills, ano naman po, kung meron man po tayo, mga social, emotional at civic skills ang mahalaga upang maging ganap na handa. Alright. Bali, Ma'am, this is an inquiry if we have additional services or programs po pertaining to emotional or civic skills na mahalaga din pong malaman ng ating mga kabataan, lalo na po as we prepare them for their future po. Yes, Ma'am, may tinatawag din po kami na hindi lang yung technical skills but yung tinatawag nating soft skills po.
na kailangan po ay available din or part din po ng mga programa na binibigay natin. Sa TESDA po, yung ating pong mga programa, meron din pong tinatawag na similar to green skills kanina. Embedded po siya dapat sa mga programa, yung mga 21st century skills po natin. So kasama po dun yung critical thinking skills, communication. So ito po yung mga competency na dapat po ay embedded po sa mga programa so that yung ating pong mga graduates din po, they can easily adapt and address po the requirements in their respective industries po kung saan man po sila ma-employ. Maraming salamat po, Ma'am Kat, para po sa inyong tugon. Paano po tinutugunan ng TESDA? May gender gap po ba or mas maraming kabataang kababaihan ang mahikayat, makapasok at magtagumpay sa mga larangan ng STEM, TVET at digital industries? May datos po ba tayo dito, Ma'am Kat? At ano po yung kasalukuyang hakbang na isinasagawa ng TESDA? In general po, sa enrollment po, mas mataas po ang datos ng babae na nag-e-enroll po. Siguro po ang isang lagi namin tinitignan po kasi ay yung how to encourage yung ating mga kababaihan din in yung tinatawag po nating non-traditional skills o yung commonly na mga courses na sinasabi po natin ay panglalaki. Pero sinasabi natin na sa ngayon po, pwede din po itong kunin ng mga kababaihan. So patuloy po na ito po yung isa sa aming mga indicators na tinitignan taon-taon, lalo na po sa gender and development na ng pagtaas po ng numero ng mga kababaihan na nai-engage sa mga tinatawag po nating non-traditional skills. Dun po sa mga initiative naman po na ginagawa namin, specifically for STEM po, we had a program in 2024 through our TESDA Women Center. Ito po yung programa with International Labor Organization na kung saan po ang ahensya po ay na-engage po on STEM in TVET curriculum development na ang ina-address po natin ay for women. So, ito po ay para po ang mga kababaihan sa mga industriya na may mataas na pasahod at sa pamamagitan ng mentorship at pagsasanay ng mga non-traditional trades, kagaya po ng automotive, welding, web development. So ito po yung mga sinuportahan po na programa. And maganda pong naging resulta naman po ng programa na ito sapagkat around 80% po ng kababaihan na kaya nang makipagsabayan sa iba't ibang sector po na related nga po dito sa STEM. So, at sa TESDA po, patuloy po na tinitignan namin kung paano po namin ma-ensure po na tumataas po ang numero ng mga kababaihan na nai-engage nga po doon sa non-traditional skills. Ang isa pa pong very critical po ay yung engagement din po at recognition ng ating mga industry. So, nagkakaroon din po ng mga industry partnerships sapagkat kahit po patuloy tayong magsasanay ng mga kababaihan, ngunit ang recognition ng industry ay limitado, so mahihirapan din po tayo na ma-employ sila sa mga ganitong klase po na sektor. Kaya kasama po sa advokasya ay dapat po na i-bridge natin sila sa industriya. Nare-recognize at nakikita rin po ng mga sektor na kailangan din po at may kakayahan po ang mga kababaihan to perform such job po in those specific sector like nga po yung ICT, automotive, welding, among others po. Thank you, Ma'am Kat, sa pagbabahagi na yung kahalagahan ng industry partnership kasi kahit i-train ka, for example, di ba, kahit graduate ka ng TESDA, kung hindi naman handa yung employer na ikaw ay tanggapin, di ba, dahil nakita, for example, na babae ka, ba't kita i-hire for welding job, for example. Ma'am, pwede nyo pang i-elaborate yung industry partnership. Anong hakbang, specific steps na ginagawa ng TESDA para ma-ensure na nabibridge ng TESDA itong ating mga graduates sa ating mga courses at unti-unti makapasok na sila sa employment industry?
Sa TESDA po meron kaming tinatawag ng mga industry TVET boards. So ito po yung mga TVET boards ng iba't ibang sector. So para sila po yung nagiging bridge namin to communicate with the industry. Magbibigay lang po ako ng isang halimbawa. Ang amin pong TESDA Women Center na kung saan po ang ginagawa po talaga nila ay during yung even the training itself po sinusuportahan na po agad ng industry. So para po habang natitrain sila ay patuloy na rin po na nakikita nila kung ano po yung kakayahan ng mga enrollees natin or ng mga trainees natin, so that mas madali po ang bridging hanggang sa employment po nila. So yun po, ganun yung mechanism po na halimbawa po ng mekanismo na ginagawa po ng mga institutions natin para ma-make sure po na makakapag-bridge po tayo dun sa in terms of the partnership that we have po with the industry and yung recognition po nila sa mga graduates po natin. Thank you po, Ma'am Kat. Napakaganda po na ang TESDA, they're not just equipping po our women with skills and knowledge, but sinisiguro din po nila na meron po mga industriya na handa pong bukas ang kanila pong mga opisina para tumanggap sa atin pong mga kapwa kababaihan. Ngayon, Ma'am, medyo napasadahan naman na po natin to kanina, pero for the additional information din po ng ating mga ka-TNK, sa ngayon po, ano po ba yung mga specific na programa, scholarship o training opportunities ng TESDA na maaari pong salihan ng mga kabataang kababaihan para naman po maging hakbang po ito upang mapalawak ang kanila pong kakayahan? So ma'am, in terms of the programs po, lagi po naming sinasabi walang babae, walang lalaki sa bawat programa. So kung ano po yung programa, currently we have 378 programs na tinatawag po namin na with training regulations. And then, but we have other programs pa po. Lahat po yon ay sinasabi namin na wala po siyang requirement na ito po ay panlalaki o panbabae. In terms naman po of the access through our scholarship programs, sa TESDA po ay we have various scholarship na through the government assistance na pinaprovide po sa atin. So meron po kami yung tinatawag naming Training for Work Scholarship Program or TWSP. Meron din po kaming special training for employment program or STEP na kung saan po ito naman ay may kalakip po na tinatawag nating toolkits para po pwedeng maging ready na sila or towards entrepreneurship din po yung ating mga graduates. Kasama din po sa mga assistance na meron kami, especially for diploma program po, yung tinatawag naming Universal Access to Quality Tertiary Education na scholarship po. At meron din po kami yung Tulong Trabaho Scholarship Program na kung saan ito naman po ay directly related po sa mga pangangailangan po ng ating mga industriya po. Also in terms of programs po ay meron din po kami to increase access po. May tinatawag din po kaming TESDA online program. So accessible din po ito na kung saan po kung ang ating pong mga kababaihan hindi agad makaalis sa kanilang mga tahanan. Anytime, anywhere, they can complete a course or a program through the TESDA online program po. Maraming salamat po, ED Kat, sa inyong mga ibinyahagi sa amin. Ang daming programa at opportunities na ibinabahagi ang TESDA sa atin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Ngunit wag po kayong aalis dahil maya-maya lang ay aalamin naman natin kung paano sinusiguro ng TESDA na ang mga skills trainings program nila ay sumasabay sa aktwal na pangangailangan ng iba't ibang industriya. Tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Game, 1, 2, and...
Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takot, tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Kasanayan ng Kabataang Kababaihan para sa kinabukasan. Kasama pa rin po natin live via Zoom ang chairperson ng GFPS Technical Working Group at acting executive director for National Institute for Technical Education and Skills Development ng TESDA. Walang iba po kundi si Edie Katz Sarsadias. Idikat, ayan. Pagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Maraming nanonood po sa Facebook page. So, paano po natutulungan ang mga kabataang nasa malalayong lugar o underserved communities upang matiyak na mayroon silang pantay na access sa skills training at digital learning? Kasama po sa mga tinatawag naming modality of how unity-based programs po. So ito pong mga programa na ito ay ginagawa po together with the local government units para ma-ensure po namin na mahahatid po namin sa kanila yung mga programs ng TESDA. At yun din po, while we are doing yung community-based po, kagaya po nung nabanggit ko kanina, meron pong mga assistance din like yung special training for employment program or yung step po namin na kung saan may kalakip po na mga toolkits na binibigay po para po may papagsimulan din po yung mga beneficiaries po natin. So, ito po yung way namin to access them. Meron din po kaming tinatawag na mga mobile training laboratories na kung saan po ay may kakayahan na pumunta sa yung mga may hindi po kakayang pumunta na physical doon sa TESDA Center. So, ito po yung dinadala namin, yung makinarya at kagamitan mismo po ang dinadala doon sa mga liblib na lugar po. Or yung ating mga geographically isolated and disadvantaged area. So, para po ma-make sure na mas, yun, even the equipment po can be brought to them and mas ma-ensure po natin na nakukuha po nila yung mga skills na kailangan po nila. Thank you po, no, Ma'am Kat. Sa panahon po ngayon, no, napakabilis po ng pagbabago and talaga naman pong marami ng innovations. Paano naman po sinisiguro ng TESDA na ang mga skills training programs po ninyo ay nananatiling nakakasabay po sa actual na pangangailangan ng iba't ibang industriya? Sa TESDA po lagi naming sinasabi na we are
working or collaborating with the industry, and our program should or are addressing the requirements of the industry. Simula pa lang po, bago pa lang po kami mag-identify ng mga programa, kasama na po namin ang industry. So sila po ang tinatanong namin, ano po ang pangangailangan ninyo, ano po ang mga job or trabaho po sa bawat industriya na kung saan po ay may pangangailangan po ng mga programa po ng TESDA. Kasama rin po sila sa nagde-develop ng aming mga programs. So, ang TESDA po ang nagfa-facilitate ng development at ang mga industry naman po, nagkakaroon po tayo ng mga lead experts natin sa bawat programa na ginagawa natin. At ito pong mga lead expert natin na sumusulat po ng ating programs ay galing po mismo kung saang industriya po gagamitin yung ating programa. Kapag naman po nagde-deliver na po ng program, meron po kaming tinatawag naman po na enterprise-based training program. Ito naman po ay halimbawa ng mga programa na kung saan mismo pong sa industriya ginagawa ang pag-aaral o yung training po natin. So may mga companies po na can register their program kung ano man po yung pangangailangan nila, at ito po ay sila mismo po ang nagte-train ng mga trainees na later on pwede po nilang i-hire directly kapag po nakapag-complete na po ng program. So ina-encourage namin yung mga companies na sumali po or mag-join po dito sa implementation po ng enterprise-based training program, since ito po ma'am recently na-enhance po or na-pass po ang batas na ito. So ito po yung EBET na tinatawag po namin. At sa pagdating naman po sa patuloy na pag-alam, ang TESDA rin po ay patuloy na gumagawa ng mga tinatawag naming mga labor market intelligence reports, kung saan inaalam po namin ang mga bagong trends po sa industriya. At ito po ma'am, hindi lang po siya limited at the national scope, kasi even the identification po ng mga requirements ng industry, we are doing po ang tinatawag po namin yung area-based and demand-driven TVET. The mapping of the skills requirements is being done po even at the provincial and congressional level po. So, para ma-make sure po namin na kung yung mga kumpanya po dun sa mga areas na yon ay mas madali po naming malalaman ano po ba yung kanilang pangangailangan at yung po yung mga programa na ilalagay ni TESDA. So, nais ko lang pong i-emphasize na industry po ay kasama namin sa simula hanggang sa matapos po ang aming mga programa. Dahil hanggang sa ma-determine po namin yung employment status ng graduates ay kasama rin po sa mga programa na ginagawa ni TESDA. Maraming salamat po, Idikat, para po sa inyong pagbabahagi. Napakaganda, napakalawak ng mandato at mga programang binabahagi sa atin ng TESDA para ma-ensure na natutugunan natin yung mga pangangailangan ng ating mga graduates, di ba? Talagang ini-ensure nila na makatungtong kaagad na makapagtrabaho sa iba't ibang industriya. Ngayong taon po, ngayong 2026, ang tema ng ating World Youth Skills Day ay Skills for a Shared Future. Sa tingin niyo po ma'am, ano po yung papel na dapat gampanan ng mga magulang, paaralan, pribadong sektor at maging ang komunidad sa paghahanda sa kabataan para sa isang shared future sa trabaho at lipunan? Siguro simulan po natin sa magulang. Ang TVET po ay hindi second class na education po. Ito po ay education na kung saan inahanda po ang inyong mga anak para makakuha po ng skills at maging mas relevant po sa industry, whether dito po sa
Pilipinas o overseas po. At yun na kung saan po ay dapat mas maging open po na may mga trabaho po na hindi lang po pang lalaki. Minsan po kasi dyan nagsisimula yung perspektibo ng ating mga magulang na ayaw nilang suportahan din po yung mga anak nilang babae doon sa mga sinasabi na usually pang lalaking trabaho. Sa mga paaralan naman po or mga institutions, so we have to make sure na the programs that we are implementing po are programs relevant to the industry requirements. So dapat po kung ano po yung sinasabi na bago na programa, yun na rin po yung offerings ng ating mga institutions para dumadami po yung mga nag-o-offer ng program na talagang kailangan po ng industriya. And of course, the continuous development po of their own facilities, kung ano po yung bago at mas relevant na po sa ating industriya. Sa atin naman pong private sectors and sa industry itself, so we are continuously requesting the assistance in terms of the identification of the programs, in the development of our programs, engagement in the delivery of the programs po, and employee recognition and employment of our graduates po. So, bawat sector po will play a vital role. Ang mahalaga po ay may pagtutulungan at pag-unawa po sa ano po ba yung kahalagahan nung role na kailangang gampanan po ng bawat player po natin dito. Maraming salamat po, Ma'am Kat, no? Tama po, no? Shared future. So, lahat din po tayo ay may shared responsibility. Again po, maraming salamat sa mga impormasyong binahagi po ninyo. Sa punto pong ito ay balikan po muna natin ang naging say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week na ano sa inyong palagay ang pinakamahalagang kasanayang dapat matutunan ng mga kabataang kababaihan upang maging matatag, may kumpiyansa at handa sila sa mga hamon ng kinabukasan. At bakit po ito yung kinakailangan? Ito ang say ni Christian Ibana, mahalagang matuto ng paghawak ng pera. Naku, maganda to yan. Financial education, pagpaplano ng negosyo at pagbebenta. Ang kakayahang magnegosyo ay nagbibigay sa mga kababaihan ng kalayaang pinansyal at kakayahang tumayo sa sariling paa. Madaming mga gabay online at iba pang source na maaaring magamit para simulan ito. Say naman po ni Sean Kyle Flores, ang pinaka-importante dyan ay of course ang makapagtapos ng pag-aaral, sumunod sa tamang asal at palaging panatilihin ang pananalig sa Diyos. Huwag nilang sayangin ang pagkakataon na maging mabuting tao para sa susunod na henerasyon ng lipunan. Ito naman ang say ni Marga Nukin. Ako, napaka-active ng ating mga participants, ng ating mga tagapakinig. Para sa akin at bilang graduate ng Early Child Education course, naniniwala ako na ang movement ay may malaking impact sa development at confidence ng kabataan. Mahalaga na maging comfortable at confident ang kabataang kababaihan sa physical na lakas nila bilang mga babae, and pwede itong matutunan at ma-practice through sports at physical education. Ito yung sinasabi kanina ni Ma'am Kat, no, na hindi lamang ang TESDA ang tutulong, but ang pamilya, simula pamilya, eskwelahan, ay dapat nakakapagbahagi kahit formal o informal movement activities pa yan, basta't regularly gumagalaw at nakakapag-exercise ang kabataan, makakatulong ito sa pag-develop ng confidence nila habang tumatanda. Say naman ni Teddy Bernal, tiwala sa sarili at tibay ng loob. Madalas kasi naisasantabi ang boses ng mga kababaihan dahil kulang umano tayo sa tapang at lakas. Pero kung matututuhan natin na magkaroon ng tiwala sa ating mga sarili at mapagtibay ang ating mga loob, hindi na kailanman magiging hadlang ang ating kasarian sa mga hamon ng kinabukasan. Say naman ni Isabela Aguirre. Naku, parang kilala ko tong si Isabela Aguirre.
Desiree, investing in both mental and physical health is among the first steps in becoming a steadfast person who is ready to face the world beyond. Being able to face challenges means having a solid foundation in oneself. With this, it is important for everyone, especially the youth, to foster habits of self-care and improvement. Without properly tending to oneself, it can be difficult for someone to address other matters. With this, investing in oneself is key to a rich and fulfilling life no matter what hurdles stand in the way. Thank you for that wonderful answer. Pero Miss Universe na po pala tayo. At say naman po ng FB page na Grant Her Divorce PH, ang self-worth ay hindi kailanman makukuha sa ibang tao. Tama naman po. And you don't owe anyone niceness. Your smile, pagpapaubaya at kung ano pa. The younger you learn this, the better you can protect yourself from men who think they can be slick with their abuse kasi naka-nice girl programming yung babae. Naku, Shara, ang gaganda ng mga insights nila. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanila mga insights. Ang daming topics ang napahapyawan ng ating mga ka-TNK sa kanilang mga komento. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung ano ang masasabi ni Idikat sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't wag mong kalimutan, ikaw ay ginto. dapat kabigyan ng halaga. Lahat ng tayo nagmula sa'yo sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon. Ang bagmo sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglambayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ikay dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, dalisay kang tunay. May taglading kang mangha-mangha. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Ma'am Kat Sarsadias ng TESDA para sa ating episode na Kasanayan ng Kabataang Kababaihan para sa Kinabukasan. At bago po tayo, kanina ma'am, narinig natin yung mga say sa TNK nung ating mga viewers, ng ating viewers po in Facebook and listeners. Ano po ang masasabi niyo po sa kanilang say sa TNK at bilang pagtatapos na rin po, ano po ang inyong mensahe sa kabataang kababaihan na nagnanais mag-develop ng kanilang kasanayan upang maging competitive sa hinaharap? Siguro nais ko lang na sabihin sa ating mga kababaihan na huwag tayong matakot na sumubok, sumabay sa agos ng mga pagbabago ng panahon at yakapin natin yung kahalagahan ng patuloy na pag-upskilling or reskilling po. Ang mundo ng teknolohiya, ang AI at ang makabagong industriya ay hindi eksklusibo para sa kasarian lamang. Yung talino, yung tiyaga, yung mapanuring pag-iisip ay mga katangian na kinakailangan natin ng ating lipunan upang gabayan ang direksyon ng modernisasyon. So lahat tayo po may role dito sa mga changes na po. So wag nating tignan ang mga sarili natin as limitado sa kung ano lamang yung nakasanayan na natin. So samantalahin po natin yung mga available programs ng ating gobyerno, kasama po ang TESDA.
through our scholarship programs, mga online programs, at yung iba pa pong mga programs na nabanggit ko na po kanina. Through this programs, we will be able to be trained para po maihanda natin ang ating mga sarili sa mas malaking oportunidad na naghihintay whether it's through employment or entrepreneurial po, na available po sa ngayon po na maaaring hindi natin nakikita or nasasabayan dahil na yung limitadong skills na meron tayo. So, gawin po natin na sandata ang ating kaalaman, yung kasanayan, dahil ito po ay susi na pwedeng magbukas or opportunities for us to be successful po sa mga kung saan man po natin gustong dalhin ng ating mga sarili. So, kami po sa TESDA po patuloy na magbibigay ng serbisyo at patuloy po na susuporta kasama po ang mga kababaihan na nais po na magkaroon po ng skills na makakatulong sa kanila. Napakagandang mensahe at naging napakagandang talakayan natin ngayong hapon. Marami pa kaming questions, ma'am, pero patapos na ang ating programa. Maraming salamat po, Miss Catherine Amor A. Zarsaja, sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Huwag po kayong magsasawa sa aming imbitasyon. Maaari pa rin po namin kayong ma-invite sa aming future episode. Siya po ang chairperson ng GAD Focal Point System Technical Working Group at acting executive director for National Institute for Technical Education and Skills Development ng TESDA. Maraming salamat din po sa mga kapwa Gadvocates natin mula sa TESDA at sa lahat ng mga kabataan na kumukuha ng skills training programs bilang bahagi ng paghahanda sa kanilang kinabukasan. Muli, Happy World Youth Skills Day po sa inyong lahat. At para naman po sa ating bulletin board bilang pakikiisa sa paggunita ng National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month o NATAM, magsasagawa ang Interagency Council Against Trafficking o AYACAT ng isang webinar series tungkol sa forced criminality o krimeng napipilitang gawin ng isang tao dahil sa pananakot, panlilinlang o pamimilit. Didiscuss dito ang mga bagong modus ng illegal recruitment at human trafficking na gumagamit ng AI. Gayon din po ang responsable at ethical na paggamit nito sa paglaban sa human trafficking. Bilang unang bahagi ng webinar series, ini-invite ng AYACAT ang publiko na makiisa sa webinar na Understanding Forced Criminality, Recognizing, Preventing, and Responding to Coercion-Based Crime sa July 15, 2026 mula 10 a.m. hanggang 12 noon at gagamit po ito ng teleconference platform. Magsisilbing resource speaker si Attorney Christina Marie Joy B. Andal Escocia na Chief ng Department of Migrant Workers Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. At para po sa mga ka-TNK natin na gustong makibahagi o sumuporta sa paggunita nito, naka-flash po sa inyong mga screen ang branding guidelines na maaari ninyong sundin. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service or Bureau of Broadcast Services, ang pamunuan ng Radyo Pilipinas sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alanige at lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Maraming salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ng aming chairperson Ermelita Valdeavilla at sa social marketing section ng PCW na bumubuo naman po ng TNK production team. Tandaan, ang bawat kasanayang ating natutuhan ngayon ay puhunan para sa mas matatag na kinabukasan. Sama-sama nating suportahan ang mga kabataang kababaihan sa paglinang ng kanilang kakayahan upang maging handa silang manguna, magtagumpay at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bayan. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Miss Hani Castro, ako po si Kim Harold Pehi.
Naway maging inspirasyon sa ating lahat ang patuloy na pagkatuto at paglinang ng mga kasanayang kailangan sa nagbabagong panahon. Kapag binibigyan natin ng pagkakataon ang kabataang kababaihan na matuto at umunlad, mas nagiging pantay, mas inklusibo, at mas maunlad ang ating lipunan. Mga ka-TNK, sa ngalan naman po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Shara Absede. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Lapas ng kahon, may mga sigabong pagdiriwang sa pakinabang na tulad ng